pagbito ni Pangulong Marcos ng more or less ay 92 billion sa unprogrammed budget ng 2026. Pinapurihan at sinuportahan ni Senate President Tito Soto. Tama daw lang po yun kasi ang paniniwala ni Senator Soto dahil unprogrammed, hindi naman sigurado kung saan gagamitin, maliban lang kung mayroon talagang kalamidad at paniniyak na talagang ayaw ni Pangulong Marcos na lustayin or magastos ng hindi tama ang pera ng mamamayang Pilipino. Naunang sinabi ni Soto as Senate President na tinuturing niyang pinakamalinis na budget ang 2026 simula daw nung siya ay maging senador noong 1992. Wow! Doon kasi siya nagsimula eh. Mula sa kanyang pagiging Vice Mayor ng Quezon City, para sa inyong kalaman, tumakbong senador yan at nanalong senador 1992 pa. Kasabay yan ng pag-upo ni dating Pangulong Ferdinand, dating Pangulong ng gobyerno ni dating Pangulong Ramos. Ayan, Ramos. Diba? Tama. Doon siya nagumupo ng 1992. Naging senador yan. Ganong kahaba ang kanyang paniniwala. Ganong kahaba yung kanyang karanasan. Pinakamalinis daw po itong 2026 budget. Tapos pinawasan ng Pangulo pa dahil nga ho dun sa tiyakin na walang magiging illegal. Matinding sakripisyo po yan. Hindi yan biro. Ngayon din lang nangyari na mayroong pinakamaliit na budget o maliit ang budget ng DPWH. Dati ang budget ng DPWH taon-taon ay number 2 o number 3. Actually, number 2 sa pinakamalaking budget. Una lagi dyan ay Department of Education. Kasi po, yan ay sinasabi ng saligang batas. Priorities ang budget ng education para sa kabataan. Sunod ay ang infrastruktura, mga proyekto. Yan ay DPWH. Pero alam ba ninyo na ang budget ng DPWH umabot na lang ng 529. Hiniling ng Malacanang through Secretary Vince Dizon na dagdagan ng 45 billion pero hindi inaproba ng Senado do sa BICAM at Kongreso. Pero tinanggap ng Presidente. So 529 billion lang ang gagamitin ngayong taong ito sa mga infrastructure project ng gobyerno. Medyo maliit yan. Pero wala tayong magagawa. Talagang matindi ang naging scam sa budget ng Public Works dahil sa pakikialam nitong mga proponent ng mga congressman at senador. Kaya malaking pera ang nawala. So ngayon, sakripisyo. Pero huwag kayong mag-alala. Ang sinasabi ho ng Malacanang, gagamitin ng tama itong budget na ito at magkakaroon pa rin ng development sa mga infrastruktura sa ibang lugar, Luzon, Visayas, Mindanao. Ganito po kasi ang mangyayari. Kung halimbawa ay merong kakulangang budget ang gobyerno, in case of emergency, pwede naman pong supplemental budget ang hilingin ng Malacanang sa Kongreso, subject for approval yan. Yung supplemental budget, yan po ay normal lang hilingin ng Malacanang kung merong pangailangan ang isang department. Halimbawa, yung COMELEC, nangangailangan ng pondo, pwedeng mag-request ang COMELEC ng additional budget sa Malacanang, i-endorso ng Malacanang sa Kongreso na aproban kung magkano yung hinihinging budget. Lalo ngayon, mag-i-eleksyon, kung ano mga eleksyon na paghahandaan. Ganun po yan. Halimbawa, ang Public Works, nakakita sila na meron talagang dapat na gawing project tulad ng paggawa ng tulay, pero walang budget ngayong taong ito, pwedeng i-request yan, subject for approval ng Kongreso at Senado. Ganun po yun. Kaya huwag kayong mag-alala. Okay? Na hindi magkakaroon ng development sa ating bansa. Kasi nandyan po yung kailang laging authority. At ito nga yung ginagawa ko. Ang aking mga topic dito po sa aking mga channel for information at for education. Huwag negative, hindi negative. Yung grupo na mamapanira, puro negative ang sinasabi, wala po yung malasakit. Katulad itong budget ngayon, itong 2026, pinabanatan pa rin nila. Corrupt pa rin daw ito, nanakawin pa rin po yan. Lagi nilang kinukondisyon ang isip ng tao. Ayaw nilang ipaliwanag kung ano ito at ano ang pwedeng gawin. Ay, hindi po ako sasama sa ganyan. Ako, lagi kong sasabihin may pag-asa, may direksyon,
at tama itong ginagawa. Kaysa sa sinasabi lang, tuloy-tuloy ang nakawan, nanakawin na naman yan. Negative kasi yan eh. Pag ang tao ay paraging negatibo, matagal ang pag-unlad niyan at ang bayan. Panlilin lang yan. Pagpapakondisyon sa taong bayan or para galitin ang taong bayan laban sa gobyerno, hindi natin ganun ginagawa. Yung gumagawa po ng masyadong negatibo ang mga sinasabi laban sa pamahalaan, kawalan ng malasakit, kawalan ng prinsipyo, at gusto lang nilang manggalit ng mamamayan para sa bayan at sa gobyerno. Hindi dapat ganoon. Dapat laging hinihikayat ang mamamayan, suportahan ang gobyerno. Dahil ang gobyerno ay mamamayang Pilipino. Ang nagpapatakbo ng gobyerno, lahat yan temporary lang. Yan po yung prinsipyo, yan ang totoo. Yung mga nagsasabing palpak itong gobyerno, korap itong gobyerno, meron lang silang interes. Gusto nila silang maghawak ng kapangyarihan. Gusto nila silang magpatakbo. Pera at power lang ang gusto ng mga yan. Wala tayong kinabukasan sa ganyang klase mga tao. Kaya hinihikayat ko kayo, suportahan nyo ako. Paki-like and share po ng ating lahat ng mga topic for information, for education. Yan ang mahalaga. Okay? Kayong mga mamamayang Pilipino, Luzon, Visayas, Mindanao, sa buong mundo, kayo ang buhay ng gobyerno. Kayo ang pag-asa ng pamahalaan. Hindi po ako tagapagsalita ng gobyerno. Hindi ako konektado sa gobyerno. Malasakit lang ito at ating paniniwala. Huwag kayong paninlang sa mga nanlilinlang na kung sino-sino dyan. Napilit nilang pinasasama ang gobyerno. Gusto nila yung kailang sarili at kailang grupo ang maghawak nito. Hindi pwede yun. Lalong kawawa ang mahirap. Lalong kawawa ang mga walang sapat na kakayanan. Gamit na gamit ang mahirap at walang sapat na kakayanan sa kailang mga propagandang nakakasira. Pero yung majority na Pilipino, silent majority, matitinong Pilipino, professional na mga Pilipino, yan ang akin pong ipinaglalaban at pinangangalagaan. Kaya nga for education, for information ng ating mga topic. Okay? Mayaman ang bansa kung hindi tayo sinisira ng kapwa natin Pilipino. Mataas at maganda ang moral ng mga Pilipino. Pero yung kaunlaran, mataas na moral, professional Pilipino, sinisira pa rin ng kapwa Pilipino dito at sa abroad. Iyan ang nakakalungkot. Pilipino pa rin ang problema ng bansang ito, hindi ibang lahi, hindi ibang bansa. Katunayan sa West Philippine Sea, Pilipino pa nga nagtatanggol sa China, although kakaunti sila. Dinadaan sa pera-pera. Ang mga taong patuloy na tumutuligsa sa gobyerno at walang malasakit, mga taksil yan. Mga walang pagmamahal sa kabataan, walang pagmamahal sa ating bansa at kinabukasan. Puro pang sariling interes lang. Bakit nyo sinusuportahan ang ganong mga galaw? Maging matalino, maging marunong tayo para sa ating mga anak, mga apo at kabataan Pilipino.